A very blessed, wonderful Saturday mga kaibigan. Alam po ba ninyong kakaiba ang pag-uusapan natin ngayon? Since itong huling video na in-upload ko po diyan tungkol po sa end times, tama po ba? Ngayon po lubusin na po natin, no? At ngayon po, since last year pa po pala to, pero kailan ko lang po nakita dito mismo po sa YouTube, yung tungkol po doon sa isang tao na sumisikat ngayon sa bansang Israel na parang pinaniniwalaan nila siguro na ito ang kanilang Mesaya. Sapagkat sa pagkakaalam po ninyo, mga kaibigan, ang mga Israelita, ang mga taga-Israel ngayon, ang mga Jewish people o ang mga Hudyo sa kasalukuyang panahon ay hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ang tunay na Mesyas o Mesaya. Okay? So naghihintay pa po sila. They're still waiting for their Messiah to come. And nakalulungkot po na yung kanilang ipinapakitang paggalang at pagrespeto dito sa taong ito na tinatawag na Dayanuka ay hindi nila ibinigay doon sa totoong Mesyas na si Hesukristo, na ating Panginoong Hesukristo. Sa bagay, talagang nakahula po na ang Panginoon ay kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan. Okay? At natupad na po niya. Pero sa ngayon, hindi po yan ang topic natin. Ang tututukan natin ngayon ay ang Dayanuka. Yanuka. Ang totoong pangalan ni Yanuka ay Rab Shlomo Yehuda. Ito po ay ipinanganak noong taong 1988. Ngayon po, kasalukuyan, siya po ay 34 years old na. Kaya po siya hinangaan. Dahil bata pa lang po siya, simula nang ipanganak po siya, yung kanya pong ulo ay lagi pong may takip. Yung lola niya, talagang sinigurado ng lola niya, lagi may takip yung ulo ng bata. Kasi ganyan po ang mga Hudyo, meron silang kaugalian. Hindi ako masyado sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Pero para sa akin, sa kanila, mahalaga yung lagi may takip ang ulo ng bata, yung parang sombrerong bilog, whatever is that, no? Pero habang lumalaki yung bata, si Rab Shlomo Yehuda, habang lumalaki po siya, napansin nila yung kanyang galing sa Torah. Ano po ba ang Torah? Ito po ang sagradong aklat ng mga Hudyo. Ito po yung ating Old Testament. Sapagkat hindi sila naniniwala sa New Testament. They only read the Old Testament. So, kung may mga Bible kayo dyan, yung Old Testament, yan po ang Torah. Torah ang tawag nila. Torah ang tawag ng mga Jewish people diyan. Okay? So, bata pa lang po siya, kabisado niya ang Torah. Lagi po siyang nagbabasa ng Torah. In fact, nakakapag-compose po siya ng Torah. At si Yehuda ay marunong din po sa musika, no? Nagpiano siya, nag-o-organ. Mahusay din umawit, no? At nakakapag-compose din po siya ng mga tula, ng mga prayers. In fact, meron din po siya mga ginawa mga books regarding sa pananampalatayang Jewish, no, Hudyo. Okay. Nung siya po ay nag-aaral bilang isang 15-year-old boy, napapansin na rin po siya ng kanyang mga kaibigan, mga kapwa niya estudyante, na meron siyang kakaibang taglay na dunong na halos lahat na ng Torah o lahat na nakasulat doon sa Old Testament ay kabisado na po nitong si Rab Shlomo Yehuda na tinatawag na Dayanuka. Okay? Kaya nung pagdating niya ng 17, meron pong mga rabbi doon na nag-push sa kanya na talagang, ipagpatuloy mo yan, ganun-ganon. Hanggang dumating po yung time na kinakikitaan na po nila siya ng parang magkakaroon siya ng isang malaking papel sa mga Jewish people. Ito na nga po ang nangyayari ngayon. Sapagkat sa nakikita po natin, since sabi ko nga po kanina sa inyo, they don't believe that Jesus is the real Jewish Messiah. Si Jesus po talaga yan. At si Jesus Christ lang po talaga ang totoong Jewish Messiah. Wala na pong iba. Kaya po nila ito pinupush, kaya po nila ito tinatanggap na kanilang Mesias kasi nireject po nila ang tunay na Mesias, si Jesus Christ. Pero, nakalagay po sa aklat ng Zechariah, pagdating ng end times, pagdating ng gunaw, no, tatanggap po yung mga Hudyo na dadatnan ni Hesukristo sa kanyang second coming. Sasabihin nila,
iiyak sila kay Jesus Christ. Sorry Jesus, hindi po namin alam na kayo pala ang totoong Jewish Messiah. Na kayo po pala ang tunay na Mesyas ng mga Hudyo. Then, pagtatanggol sila ni Jesus laban sa kanilang mga kalaban. Kasi darating po ang araw, mapapalibutan ng Israel ng mga kalaban niya. Sa oras na wala na po silang laban or wala na po silang magawa, darating ang totoong Jewish Messiah. Hindi si Yanuka. Alam niyo kung sino? Si Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yan. Ayun po ang mangyayari sa end time. So, napaka-ganda po na tignan po natin sa YouTube ang tungkol sa Dayanuka. Kasi ito po mga nagdaang panahon, especially itong past week, itong last week lang po, ang dami niyang naka-upload na mga, anong tawag dito? Videos dito sa YouTube. So, atin po itong tignan, okay? At atin po itong obserbahan. Again, thank you very much sa inyong pagsama.